kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa iglesia o ang iglesia. Sa Grego ay sinasabing ekklesia na ang kahulugan ay mga tinawag. A calling out, ang mga tinawag. Aalamin po natin kung ano po ba yung iglesia na tinutukoy ng Panginoon batay po sa nasusulat. Bakit po? Sapagkat hindi po naman nalingid sa atin na marami po tayong napapakinggan sa lahat ng dako, maging sa TV, sa radio, even social media, ay napapakinggan po natin ang patungkol po sa aral na ito. Ngayon, magbibigay po tayo ng kahit konting informasyon patungkol po dito sa ikatututo kung ano po ba ang tinuturo ng Biblia patungkol po sa iglesia. Ano po ba ang iglesia? Sino po ba ang iglesia? Yan. Magandang ating pong basahin sa unang talata na ating pong pag-aaralan ay dito po sa unang Korinto sa kabanatang 1 at sa talata pong 2. Ganito po ang sinasabi. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid, bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. Dito po ay may binabanggit na iglesia. Ang banggit po dito ay sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, mayroon pong tinutukoy dito na iglesia na tinatawag po na iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Sino po yung iglesia ng Diyos na nasa Korinto? Ito po yung mga pinapaging banal o mga tinawag na mga banal. Dito, malinaw po yung kahulugan ng eklesiya na tinatawag po na mga tinawag. Ibig pong sabihin, ang iglesia ng Diyos ay tumutukoy po partikular doon sa mga tinatawag o tinawag. At ito po, ang iglesyang ito ng Diyos na tinutukoy ay walang iba kundi ang mga tao. Malinaw po ba? Ito po yung mga tao na tinawag. Mga tinawag sa Panginoon. Na tumatawag naman sa Panginoon. Malinaw po dito. Malinaw po rito na ang iglesia na tinutukoy, ito po ay ang mga tao na nasa Korinto. Yan. Naway maging malinaw sa ating pakinig ang mga bagay na ito upang kung sinong may magtanong sa atin at sasabihin, ano ba yung iglesia? Sino ba yung iglesia? Ay ang iglesia po ng Diyos, ito po yung mga tinawag. Eklesiya sa Griego na tumutukoy doon sa mga tao na tinawag. Ngayon, ito pong iglesia nito ng Diyos, mayroong pong nagtayo o mayroong pong nagtibay o nagtatag. Ating pong basahin. Dito po sa Mateo, sa kabanatang 16 at sa talatang 18. Ang sabi po dito, at sinasabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya.
Salamat sa Diyos. Dito, ang nagsalita po dito ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang Panginoon, tandaan po natin ang Panginoong Hesukristo ay naparito galing sa Ama o sa Diyos na binigyan po ng utos. So dito, ang sabi ng Panginoon na sinasabi nung kausap niya ito si Pedro, na sinabi niya na ikaw ay Pedro. Ang ibig pong sabihin po ng Pedro ay Petrus, na ang kahulugan po ay piece of rock o maliit na bato. Yun po yung kahulugan ng Petros na, na sinasabi po dito sa ating pong binasa. Na ang wika, sa ibabaw ng batong ito, aalamin natin kung sino yung tinutukoy na bato. Ito po ba yung Petros na si Pedro? Ang sabi dito, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So dito, malinaw na sinasabi ng Panginoong Hesukristo, yung iglesia na kanyang itatayo ay malinaw na kanya. Ang sabi po dito, aking iglesia. Itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Itong batong tinutukoy naman na ito, na tinutukoy ng Panginoon, ay tinatawag namang Petra, na ang ibig po sabihin ay mass of rock o bunton ng bato. So doon po itatayo yung iglesia, sa batong ito ang wika. Hindi po doon sa sinasabi nilang Petros o kay Pedro na tinatawag na piece of rock. Hindi po kasi yun po yung sabi ng marami, na yung iglesia po daw itatayo doon daw kay Pedro o kay Petros. Hindi po. Kundi ang tinutukoy ditong bato na pagtatayuan ay sinasabi sa wikang Grego na kahulugan ng Petra o mass of rock, bunton ng bato. Magkaiba po yung dalawang yon. Petros means piece of rock o small rock. Petra means mass of rock o yung bunton ng bato. Doon po itatayo yung iglesia ng Panginoon. Dito nilinaw kung sino po yung nagtayo. Sino po yung nagtayo? Yung nagsalita na ang sabi rito, itatayo ko ang aking iglesia. Yung salitang itatayo dito ay pinapakahulugan o sumisimbolo sa tawag na confirm o pagpapatibay o magpatibay. Yan. Ibig sabihin, pagtitibayin ko ang aking iglesia. Pero malinaw kung sino yung nagtayo. Malinaw, kundi ang Panginoon. Aalamin po natin yan sa mga susunod na mga talata, pagtitibayin po natin dito. So ibig sabihin na yung simbolo, sumisimbolo rito na tinatawag na yung pagtitibayin. So yung iglesia, ang wika ay pagtitibayin ko ang aking iglesia, na sinasabi rin na kanyang itatayo yung iglesia. Yan. Malinaw po ba? Ulitin ko, mga kapatid, na yung iglesia ay pagtitibayin ni Kristo o pinagtibay ng Panginoon. Ang iglesia ay yung po yung mga tinawag. Ibig sabihin, ito po yung mga tao na mga tinawag. Yun po yung iglesia ng Diyos, na sinasabi po dito na iglesia na itatayo ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang sabi ng iba, ang nagsalita daw dito yung Ama. Parang ganito, ang Ama ang nagsalita, tama po, sapagkat si Kristo ay naparito sa utos ng Ama. So ang Ama nag-utos sa Panginoon. Ngayon, ano yung utos? Ang utos sa Panginoon, itayo niya yung iglesia. Kaya sinabi niyang itatayo ko ang aking iglesia. Ngayon, sasabihin ng iba, paano yan, Brad? Ang nagsalita dyan yung Ama. Ngayon, sasabihin naman natin na paano rin ito na sinabi ni Kristo na
ako ang tinapay ng buhay. Ibig bang sabihin, nung sinabi ni Kristo na ako ang tinapay ng buhay, yun na ba yung Ama? Siya na rin yung Ama na nagsaltang ako yung tinapay ng buhay. So nagkakaroon po ng sabihin natin na contradiction dito kung yun po yung magiging batayan, no, ng iba. Pero dito, malinaw na pagtitibayin o itatayo ng Panginoon yung kanyang iglesia. Malinaw na sinabi ng Panginoon ito ayon po doon sa atin pong talata na binasa. Ngayon, alamin po natin, itong iglesia ng Diyos na tinutukoy din na bahay ng Diyos. Dito po sa unang Timoteo. Sa unang Timoteo, sama-sama po natin basahin sa kabanatang 3 at sa talatang 15. Ngunit, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Dito ay binabanggit po na ni Pablo na sinasabi na malaman ng tao, na malaman nila na kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin. Saan po? Sa bahay ng Diyos. So yung bahay ng Diyos ay tinutukoy dito na iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos na buhay. Yan. So, sino ba yung bahay ng Diyos? Sino po ba yung bahay ng Diyos? O yung iglesia ng Diyos? Malinaw po, balikan lang po natin yung unang binasa natin. Sino ulit yung bahay, yung iglesia ng Diyos? Ang iglesia ng Diyos ay tumutukoy po sa mga tao o sa mga tinawag. Tandaan po natin yan, ha. Ito po yung mga tao, yung iglesia ng Diyos. Yung iglesyang itinayo o pinagtibay, itinatag ng Panginoon, ito po yung mga tao na mga tinawag. Na ito rin na sinasabi rito na ugaliin sa bahay ng Diyos na iglesia ng Diyos. Sa atin mong mga kasusog na talata na babasahin, para mapalawak natin yung pag-aaral patungkol po sa iglesia ng Diyos o sa bahay ng Diyos, na kung sino yung nagtayo, sino yung nagtatag. Dito sa Hebreo, sa kabanatang 3, basahin po natin ang kabanatang 1. Ang sabi dito, kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinilala, si Jesus. Dito, sinasabi po dito na yung mga kapatid na banal. Itong mga kapatid na banal, ito po raw ang wika ay yung may mga bahagi sa pagtawag ng kalangitan. Lalo pong pinagtibay, yung mga kasusog nating binabasa ay pinagtitibay po yung mga una pong nabasa po natin. So dito malinaw, ito po yung mga kapatid, yung mga banal o pinapaging banal, tinawag na mga banal. Ito po yung mga kapatid, ang wika ni Pablo. Sa talatang 2, na siya'y tapat sa naglagay sa kanya, nagaya rin naman ni Moises sa buong sambahayan niya, sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises. Palibhasay may lalong karangalan kaysa bahay yaong nagtayo ng bahay. Okay, dito may tinutukoy po dito ang Panginoong Hesukristo at si Moises, na ang wika po dito
na siya'y tapat sa naglagay sa kanya. Naggaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan. May tinutukoy po ditong Moises na naging tapat sa kanyang buong sambahayan. Aalamin po natin yung sangbahayang itong tinutukoy niya na pinagkatiwala kay Moises. So, naging tapat po sila. No? Gaya rin ni Moises ang wika, ang Panginoon o yung anak ay naging tapat sapagkat siya'y inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises. Bakit po? Palibas ay may lalong karangalan kaysa bahay yaong nagtayo ng bahay. Meron po daw lalong karangalan yung nagtayo ng bahay kaysa sa bahay. Meron pong nagtayo ng bahay kaysa sa bahay na may lalong karangalan. Ayan, sa pagpapatuloy. Dito po sa 4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang sabi dito, meron po daw sa bawat bahay daw mayroong nagtayo. Ibig sabihin, yung bawat bahay meron pong nagtatayo nito. Amen. Tandaan natin mayroong nagtatayo nito. Ngunit ang Diyos ang nagtayo ng lahat ng mga bagay. Meron pa rin po na nagtayo talaga. Bagamat itinayo, tulad ni Moises sa kanyang sambahayan, meron pong nagtayo talaga. Sino yon? Ang wika dito, ang Diyos na nagtayo ng mga bagay o ng lahat ng mga bagay. Bagamat itinayo yung bahay, Diyos pa rin po ang nagtayo. Diyos pa rin po ang nagtayo. Tandahan po natin ang nagtayo ay yung Diyos. So, sasabihin natin, Brad, di ko kontra po yun sa unang talata na ang wika ni Kristo ay itatayo ko ang aking iglesia. Unang-una, wala pong contradiction doon. Bakit po? Dahil yung iglesia ay talaga namang pong sa Panginoong Hesukristo yon. At tunay din na itatayo niya yon. Ang patunay nga po ito na ang wika, ang lahat ng mga bagay ay Diyos ang nagtayo. Isipin nyo, sinasabi natin na iglesia ni Kristo. Sino yung nagtayo ng iglesia ni Kristo? Sige nga po, sino yung nagtayo ng iglesia? Tao po ba o Diyos? Ano po ba yung nasusulat sa Hebreo? Di po ba ang sabi, Diyos ang nagtayo? Ibig sabihin, yung iglesia ng Panginoon o ni Kristo o iglesia ng Diyos ay Diyos po ang nagtayo. Sa pagtatayo, ang may kapangyarihan at magtitibay nito ay yung Diyos. Kaya hindi po maaari na ang magtayo ay tao. Hindi po. Kaya nga si Kristo itinayo niya yung kanyang iglesia. Ibig sabihin po, kung si Kristo ay tao lamang, kokontra po sapagkat ang sabi ron, Diyos ang nagtayo. Tuloy po tayo. So ang nagtayo po ng iglesia, ng bahay o ng lahat ng bagay, walang iba po kundi ang Diyos. Tuloy po natin sa talatang 6. Ang sabi dito, datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. So dito may tinutukoy po na ang wika, si Kristo daw, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Ibig pong sabihin na yung Panginoong Hesukristo ay puno po siya sa bahay ng Diyos. Sa mga ibang talata, tinutukoy po ito na ulo ng iglesia. Ngayon, aalamin po natin kung yung kahulugan po nun.
Si Kristo ba ay bahagi ng iglesia o yung iglesia ay kabahagi ni Kristo? Yan. Ano yung ibig sabihin ng ulo ng iglesia na tumutukoy kay Kristo? So dito, siya po yung puno ng bahay. Siya po yung puno, si Kristo. Ngayon, yung binasa po natin kanina, patungkol po doon kay Moises na pinagkatiwalaan po siya sa kanyang sambahayan. Aalamin po natin kung ano po yon. Dito po sa Acts, sa gawa, sa kabanatang 7, talata pong 37 hanggang 38. Ganito po ang sinasabi. Ito'y yaong Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel na palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsasabi sa kanila sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Yan. So, yung bayan pong ito na tinutukoy na pinagkatiwala po kay Moises, pinagkatiwala po kasi sa kanya ito po yung tinatawag na Israel o yung bayang Israel. Si Moises, dito po siya namagitan sa bayang Israel na pinagkatiwala sa kanya na naging tapat ang wika si Moises sa kanyang bayan. Ang sabi po dito sa 38, ano po yon, yung bayang Israel na yon na tinutukoy? Ang sabi po dito, ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang. Yung Israel po na tinutukoy po dito na iglesia sa ilang. Ano po ulit yung iglesia? Ano po ulit yung iglesia? Ito po yung eklesiya sa Grego, sa wikang Grego, na ang ibig po sabihin ay ang mga tinawag. Yun po yung mga tinawag. Ngayon, yung Israel, ito po yung mga tinawag ng Diyos nung una. Tinawag po sila. At yung ginamit po dito na iglesia sa ilang, ito po ay kinuha o hinango sa salita pong assembly o congregation. Ang tawag po dati noon sa kanilang sa panahong iyon ni Moises, ito po yung tinatawag na assembly o congregation. Sa bagong tipan ay sinabi pong iglesia sa ilang. Church of the Wilderness. Yun po yung pagkatawag doon. Sa panahong ito na sinabi po ng nagsalita. Ang ibig pong sabihin ng congregation o assembly na tinawag na church, ito po yung the whole body of Christian believers. The whole body of Christian believers. Ito po yung mga tinawag ng Panginoon. Malinaw po na ito po yung mga tinawag ng Panginoon. Yung mga tinawag, yung pinagsama-sama na mga tinawag sa pangalan ng Panginoon. Ngayon, may sinasabi pong iglesia ng Diyos, may sinasabing iglesia ni Kristo, mga iglesia ng Diyos, mga iglesia ni Kristo. Kapag nakarinig po kayo noon, wala pong pagkakaiba yon. Isa lang po yon. Ang ibig pong sabihin noon, isa lang. At ito po ay tumutukoy sa mga banal o sa mga tinawag. Para wag po tayo malito. Pag sinabing iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, yun din po yun. Yun po yung mga tinawag. Tinawag po na maging isa kay Kristo. Ang sabi po dito sa Galatia, dito po pinatutunayan na kasi dati po, 'di ba, kay Moises, ito po yung bayang Israel. Ito po yung mga Hudyo. Yung mga tinawag.
yung mga Hudyo po no, na pinamahalaan po ni Moises na pinagkatiwala sa kanya na tinatawag na Israel. Ngayon, dito naman po sa Panginoon, aalamin natin, yun po bang sa Panginoon, yung mga tinawag, ito rin po ba yung mga Hudyo? Sila rin po ba yung Israel tulad dati na mga tinawag? Sa Galatia 3 at 27 hanggang 28. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o layaman. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Yon. Ito po yung kay Kristo. Tinatawag po na nasa Hebreo na binasa natin, yung kay Kristo na pinagkatiwala sa Kanya sa bahay ng Panginoon o sa bahay ng Diyos. Ito naman po, ang sabi dito, wala na raw ang wikang Hudyo o Griego. Dati po kasi kay Moises, yung pinagkatiwala sa Kanya, ito po yung mga Hudyo sa bayan ng Israel. Ulitin ko, dati po, nung kay Moises, yung pinagkatiwala sa kanila, ito po yung mga Hudyo o bayan ng Israel. Sila lang po yon, para malinaw. Ngayon, dito naman sa Panginoon na pinagkatiwala sa Kanya, sa bahay na ang wika sa Hebreo, na pinagkatiwala sa anak, ito naman po ay wala na raw ang wikang Hudyo o Griego, alipin o malaya, lalaki o babae, kundi ang bawat isa o ang lahat ay isa kay Kristo. Ano ba? Yan po ulitin ko para malinaw. Dati po kay Moises, ito po yung bayang Israel, yung mga Hudyo na pinagkatiwala sa kanya, na tinatawag po na Iglesia sa Ilang. Yun po, yung Iglesia sa Ilang, na tinatawag na nung una na congregation o assembly. Ngayon, kay Kristo, sa Panginoon, wala na pong Hudyo o Griego, malaya, alipin, lalaki o babae. Ang lahat ay iisa na sa Panginoon. Ito naman yung pinagkatiwala sa Panginoon na iglesia, ang wika na pagtitibayin o itatayo niya. Dati, ang natayo po dati yung Israel lang. Ngayon, may iglesia na po yung Israel. Ngayon, dito naman, pinagtibay po na ang wika na itatayo niya, ito po kasama na yung mga hentil. Hindi lang Hudyo. Wala nang Hudyo, wala nang Griego, alipin, malaya, kundi lahat na po ng mga tinawag. Malalaman po natin yan sa mga susunod na talata. Ang sabi po dito, yung tinutukoy na ulo ng katawan. Ang sabi po dito, sa Kolosas 1:18, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay ng mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Dito, may tinutukoy po na ulo ng iglesia, yung sinabi natin kanina. Siya yung puno ng bahay. Ang definition o ang kahulugan po nito ng ulo, siya yung ulo Ang ibig pong sabihin ay ruler or Lord. Siya po yung ruler o yung puno dito. Hindi po siya literal na ulo ng katawan. Kasi po, kung literal na ulo siya, kasama po siya, lalabas po, kabahagi siya ng iglesia o kabahagi siya ng katawan. Kundi, ang tinutukoy po dito na ulo ng iglesia ay hindi tumutukoy bilang kabahagi siya ng iglesia, sapagkat tayo ay kabahagi ni Kristo. Hindi po si Kristo ang kabahagi ng iglesia. Malinaw po yan. Ang tinutukoy po ditong head, siya po yung Panginoon o siya po yung ruler o nangunguna dito.
sa iglesia na kanyang itinayo. Yun po yung kahulugan nun. Bakit po? Basahin ko po sa inyo kung bakit. Dito sa Efeso 5:23 at 24. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Sinasabi po dito na yun po daw Kristo o ang Panginoon ay pangulo ng iglesia, na siya rin ang wika ang tagapagligtas ng iglesia. Ano ibig sabihin natin? Kung pupunta po tayo sa katwiran ng iba o sa aral ng iba na sinasabing siya daw yung literal na kasama ng katawan ng iglesia, siya yung ulo. Literal, halimbawa. Kasi po, ang tinutukoy pong katawan, kasama po yung ulo, lahat yan, taenga hanggang baba, katawan. Kasama po yan. Sangkap po yan ng katawan. Ano po? Ngayon, kung si Kristo ay literal na ulo ng iglesia, yung literal na kabahagi ng iglesia, paano niyang ililigtas yung iglesia? Lalabas na ganito, na siya ang tagapagligtas ng kanyang sarili. Bakit po? Kasi malinaw na sinasabi dito na siya ang tagapagligtas ng iglesia o ng katawan. Ang sabi pa po, datapat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo. Ibig sabihin, yung iglesia kasama po yung ulo, yung tainga, mata, bibig, lahat ng parte ng katawan, kasama po yan. Ang iglesia, ang wika, ay nasasakop ni Kristo. Tandaan po natin na yung iglesia ay nasasakop ni Kristo, at ang Kristo ang tagapagligtas ng iglesia o ng katawan. Kaya hindi maaring literally na yung Kristo, ang Panginoon, ay literal na ulo, dahil lalabas na siya ay bahagi ng ililigtas. Hindi po siya ililigtas, kundi siya po yung tagapagligtas ng katawan. Kasama po yung ulo, tuhod, paa, katawan, kamay, kasama po yun na sangkap ang wika ng katawan na ililigtas ng Panginoon. So yung ulo o pangulo na tinutukoy po dito ay tumutukoy po symbolically na ruler or Lord, chief. Siya yung pangulo o namumuno ng iglesia. Yan. Naway maging malinaw po sa atin to, sapagkat mahalaga po ito na para hindi po magkaroon ng contradiction sa atin pong ipapahayag. So siya po yung ulo. Isabihin, siya yung ruler, siya yung pangulo, siya yung puno ng iglesia, pero hindi siya yung bahagi. Iba po yung tinutukoy na siya yung pangulo o ulo sa tinutukoy naman na bahagi ng katawan na ulo. Kasi siya nga po yung tagapagligtas ng buong katawan. Yan. Buong katawan po. Ngayon, kaya nang sinabi natin, merong tinatawag ng mga iglesia ng Diyos, mga. Ang ibig sabihin ng mga, plural, mga iglesia ng Diyos. May sinasabi ring mga iglesia ni Kristo. Plural po. Halimbawa, ganito. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa panahong noon ay meron pong tinatawag na iglesia sa Efeso. Tama po, Amen. Merong tinatawag na iglesia sa Galacia, iglesia sa Roma, iglesia sa Corinto. Yun po yung tinatawag na mga iglesia ng Diyos o mga iglesia ni Kristo. Pero yung mga yon ay tinutukoy po na iglesia ng Diyos. Wala pong contradiction doon. Kasi yung mga iglesia ng Diyos, yung mga iglesia ni Kristo, o iglesia ng Diyos, o iglesia ni Kristo, ito po yung mga tinawag. Ito po sila po yung mga tinawag na mga banal. Yan. Para hindi po tayo malito. Sapagkat
kung sasabihin nating mga iglesia ng Diyos lalabas, marami palang iglesia, di po ba? Pero dito, bagamat tinatawag silang mga iglesia sa lahat ng dako, isa lang po yung iglesia. Isa lang po. Ang sabi po sa Efeso 4, basahin po natin ang talatang 4 hanggang 5. May isang katawan at isang espiritu na gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Dito malinaw po na sinasabi na may isang katawan. Ano yung katawan? Ano po yung katawan? Yung katawan po, gaya ng nabasa po natin sa Kolosas, yung katawan po, ito po yung iglesia. Tandaan natin yung katawan na tinutukoy, ito po yung iglesia. So dito, sinasabi dito na may isang iglesia. Isa lang. Bagamat may iglesia sa Efeso, may iglesia sa Galacia, sa Corinto, mga iglesia ang tawag, pero suma total, isang iglesia po yun. Nakuha po ba natin? Isang iglesia po yun. At yun po, yung mga taong yun po yung iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo. Ito po yung mga tao na mga tinawag sa Panginoon. Ang sabi dito, na may isang katawan at isang espiritu gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa pag-asa ng pagtawag sa inyo. So ito nga po talaga yung isang iglesia na kung saan ay tinawag po tayo sa isang katawan. Marami pong parte yung katawan ng tao, di po ba? Merong daliri, may kamay, may taenga, may ulo, bahagi po yan. Yan po yung sangkap ng katawan. So, kapag sinabi natin, si Sister Lorena o si Sister Jeneline, sasabihin niya, sis, kayo po ba'y iglesia? Ano sasabihin mo? Kayo po ba'y iglesia? Ang tamang sagot po, ako po ay bahagi ng iglesia. Yun po, bahagi po. Hindi po tayo per se na isang tao ay iglesia. Hindi po, kundi bahagi ka ng katawan o ng iglesia. At yung bahagi ka ng katawan, yun po yung ililigtas ng Panginoon. Halimbawa, bahagi ka, ulo ka, ililigtas ka ng Panginoon kasi bahagi ka ng katawan. So, ang tagapagligtas ay ang Panginoon. Tuloy pa po natin. Dahil maganda pong pag-aaral to Maganda yung pag-aaral na talagang hinihimay po natin para matutunan ninyo kasi pag lumabas kayo, sabihin mo, iglesia ako ng Diyos, iglesia ako ng Kristo. Ay, paano ka nag-iglesia? Dapat bahagi ka ng iglesia. Yan, yun po yung tamang aral o pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dito po sa Gawa, sa kabanatang 2 at 38 hanggang 39. Ang sabi po kasi ng iba, ito yung sabi ng iba, para daw maligtas yung tao, kailangan daw, ano daw yung kailangan para maligtas yung tao? Kailangan daw po pumasok ka sa iglesia. Ano po ba, gaano po ba katotoo ito? Na yung tao para maligtas ay kailangan pumasok daw sa iglesia. Yung tinutukoy nilang iglesia na papasukan, ito po yung gusali o itinayo ng tao. Hindi po iglesia yon. Di ba may nakikita po kayo mga building, o iglesia ni o iglesia ng building po yon. Ang tawag doon, church building. Hindi po yung tinutukoy ng Biblia na iglesia. Kasi ang iglesia nga po, ito po yung mga tao. Nasabi ng iba, lalo na yung mga mangangaral na ang papasok daw, kailangan daw pumasok muna sa iglesia bago maligtas. Gaano ba katotoo ito? Ito ba may katotohanan na kailangan munang pumasok sa iglesia nila o tinatawag nilang relihiyon para maligtas ka? Tuloy natin ang pagbasa dito sa Acts 2 verse 38 to 39. At sinabi sa kanila ni Pedro,
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat na nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Dito po muna tayo. Sabi po dito, ano po tayo yung dapat gawin ng tao? Una, ang sabi ni Pedro, kasi lumapit sila yung mga Hudyo lumapit sa kanya, ano daw yung dapat gawin? Ang sabi ni Pedro, mangagsisi kayo. Yan, magsisisi yung tao. At ano pa? At mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Bakit po? Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Bakit po? Sapagkat ang wika po dito, sa inyo ang pangako. So meron pong pangako. Sa inyo raw ang pangako. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak, hindi lang pala sa kanila, kundi sa mga anak, at sa lahat na nasa malayo. Tayo po ba'y nasa malayo na? O may mas malayo pang bayan sa atin? Kasi handun daw po yung pangako. Sino po yung tinutukoy dito na nasa malayo? Sino po yung tinutukoy po dito na pinangakuan o nasa kanila yung pangako? Ito po ay tumutukoy doon sa maging ilan man ang tawagin ng Panginoon. Tinutukoy po rito yung mga tao na nasa malayo o yung mga anak nila, tinutukoy po dito yung mga tinatawag ng Panginoon. Sila po yun. Nahandun po yung pangako sa mga tinawag. Yung mga tinawag. Kaya nasa malayong lugar tayo, tinawag ka ng Panginoon, nagiging bahagi ka po ng pagtawag doon sa iglesia. Tinawag po tayo sa Panginoon. Kaya ilan man ang tawagin. So marami to. Hindi lang sa Israel, hindi lang sa kalapit na bansa o bayan nila, kundi pati sa malayo. Ilan man ang wika ang tawagin ng Panginoon sa Kanya. Tuloy po tayo. Sa talata pong 41, ang sabi dito, yaon ngang nagsitanggap ng Kanyang salita. Yan. Yaon daw ang wikang nagsitanggap ng Kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. So, sino po yung mga tinawag? Sino po ulit yung mga tinawag? Yun daw ang wikang nagsitanggap ng kanyang mga salita o ng kanyang salita. Saan po nanggagaling ulit yung pananampalataya? Saan nanggagaling yung pananampalataya? Sa pakikinig. So yung mga nagsitanggap ng salita dahil napakinggan nila, ito po yung ang wika na nagsisampalataya. Bakit? Sapagkat tinanggap nila ang salita. Isa pa paanong paraan? Paano maipapakita yung pagtanggap nila sa salita? Nagsisi. Di ba sabi po kanina, mangagsisi kayo. Nagsisi po sila. Tumanggap sila ng salita. At sa ano pa? At mangagbautismo. Ibig pong sabihin, yung mga nagsitanggap ng salita ay nangagbautismo. At sila po, sa kanilang pagtanggap ng salita, nangagbautismo, sila po yung tinatawag dito na mga ilan man ang tawagin ng Panginoon o yung mga tinawag. Tuloy tayo sa 47. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaon ngang nangaligtas. Salamat sa Diyos. Dito po, yun nga pong ang wika na mga naligtas yung nagsitanggap ng salita, ng bautismo.
ito po'y ligtas. Ito po yung mga iniligtas at pagkaligtas ay idinagdag doon sa kanila o sa iglesia. Malinaw po ba? Hindi po yung papasok ka muna sa church building o sa relihiyon saka ka ililigtas. Hindi po. Kundi, mananampalataya ka. Tatanggap ng salita at magpapabautismo. Meron pong work na, meron pong paggawa. At ang wika po dito, yun yung nagsitanggap, yung mga naligtas ay idinadagdag doon sa iglesia. Saka po idaragdag sa iglesia. Baliktad po yung aral ng narinig natin. No? Kailangan daw, pumasok ka muna at ililigtas ka bago ka iligtas. Hindi po dito po, tumanggap na salita, nagpabautismo, saka po idadagdag sa iglesia. Ganon din po tayo. Tayo po ay mga tinawag na idinagdag lamang sa iglesia. Ano po ulit yung iglesia? Yun po yung tinayo ng Panginoon. Iglesia ng Panginoon, iglesia ni Kristo o iglesia ng Diyos, isa lang po yun. Yun din po yun. Doon po idinadagdag yung mga nangaligtas. So hindi ka na magtatayo. Bakit po? Meron nang nakatayo. Ang gagawin na lang po ng tao, idadagdag na lang doon sa iglesia ng Panginoon o ng Diyos na itinayo noon. Kasi po, magandang pag-aralan natin to sa susunod. Kasi po, sabi ng iba, yung iglesia daw, nabuwal o nabuwag, wala na. Wala na raw iglesia. Pag-aaralan po natin sa susunod yan, totoo ba o tunay ba na yung iglesyang itinayo ng Panginoon ay wala na o nabuwag na? Yan. Salamat sa Diyos. Naway naging malinaw to. Marami pa po to. Tuloy-tuloy po tayo, series po tayo sa pag-aaral na ito. Na ang wika, yung iglesia ng Panginoon na kung saan idaragdag doon yung mga naligtas. Ang iglesia ng Panginoon, ito po yung mga tinawag, ito po yung mga tao na tinawag sa pangalan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong banal at patagin na pangalan sa pagkakataon ito na muli sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. God bless you po sa lahat.